Ang init ng hapon ay tila hindi makapasok sa loob ng malaking mansyon ni Antonio sa Quezon City. Ang buong bahay ay balot ng isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang mangkok. Nakaupo si Antonio sa dulo ng mahabang mesa. Sa edad na 65, ang dating matikas na tindig ng retiradong CEO ay napalitan ng panghihina. Ang kanyang mga mata, na dating matatalim at mapanuring ngayon, ay nababalutan ng makapal na hamog. Ang mundo para sa kanya ay isa na lamang malabong anino ng mga hugis at kulay. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Vanessa, 35 taong gulang amoy, mamahaling pabango, at may tinig na singtamis ng pulot. Buksan mo ang bibig, mahal ko. Malambing na utos ni Vanessa. Idinikit niya ang malamig na metal ng kutsara sa nanginginig na labi ng asawa. Kailangan mong ubusin itong sopas. Espesyal itong inihanda ni Manang para sa iyong lakas. Dahan-dahang ibinuka ni Antonio ang kanyang bibig. Ang sabaw ay mainit ngunit nang dumampi ito sa kanyang dila, isang pamilyar at nakakasulasok na pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Napangiwi siya at bahagyang napaatras. Mapait, Vanessa. Mahinang reklamo ni Antonio. Ang kanyang boses ay garalgal malayo sa baritonong boses na dati ay nagpapatakbo ng mga boardroom meeting. Parang may halo na naman ito. Bumuntong hininga si Vanessa. Ito ang tunog ng isang taong nagtitimpi ng inis, bagamat pilit niyang pinapalabas na ito ay pag-aalala. Hinaplos niya ang pisngi ni Antonio gamit ang kanyang mga daliri na may mahahaba at matutulis na kuko. Antonio, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang tono ni Vanessa ay parang nakikipag-usap sa isang makulit na bata. Sabi ni Dr. Kenneth, epekto yan ng mga gamot mo sa puso. Nag-iiba ang panlasa mo. Wala kang dapat ipag-alala. Ako ang nag-aalaga sa'yo, hindi ba? Sa tingin mo ba ay pababayaan kita? Walang nagawa si Antonio kundi tumango. Gusto niyang maniwala. Si Vanessa ang kanyang naging sandalan simula nang mamatay ang una niyang asawa. 5 taon na ang nakararaan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na boses na nagsasabing mali ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, na tila isang parusa, inalalayan ni Vanessa si Antonio patungo sa kanilang luxury car. Kailangan mo ng sariwang hangin, sabi ni Vanessa habang isinasakay siya sa passenger seat. Dadaling kita sa parke. Masyado kang nakukulong dito sa bahay. Ang totoo, gusto lang ni Vanessa na makalabas para makatawag sa telepono nang hindi naririnig ng mga katulong sa bahay. Nagmaneho siya patungo sa isang pribadong parke malapit sa kanilang subdivision. Tahimik ang lugar, puno ng malalaking puno ng acacia at mga bangkito na gawa sa bakal. Inupo ni Vanessa si Antonio sa isang bench na nasa ilalim ng lilim. Dito ka lang, mahal, sabi niya habang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa. Bibili lang ako ng tubig sa convenience store sa kanto. Huwag kang aalis, ha? Mahina pa ang mga tuhod mo. Narinig ni Antonio ang papalayong takong ng sapatos ni Vanessa sa sementadong daan. Nang mawala ang tunog ng mga yabag, naiwan si Antonio sa dilim ng kanyang paningin at sa ingay ng mga ibon. Pumikit siya, ninanamnamang hangin, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang harapan. Hindi ito mabigat, ngunit ramdam niya ang titig ng kung sino man ito. Alibili na po kayo ng sampagitang isang tinig ng bata, ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napadilat si Antonio bagamat wala siyang maaninag, kundi ang hugis ng isang maliit na tao sa harap niya. Wala akong barya, hija. Sagot ni Antonio, kinakapa ang kanyang bulsa. Nasa asawa ko ang pitaka ko. Hindi po pera ang kailangan niyo, sagot ng bata. Ang boses nito ay seryoso, masyadong seryoso para sa isang musmos. Kailangan niyo po ng bagong mata. Napakunot ang noo ni Antonio. Anong sinabi mo? Lumapit ang bata. Naaamoy ni Antonio ang halimuyak ng mga bulaklak na hawak nito, humahalo sa amoy ng pawis at alikabok ng kalsada. Ito ay si Faye, 12 taong gulang, isang batang kalye na matalas ang isip at mas matalas ang mga mata. Nakikita ko po kayo dito tuwing linggo, bulong ni Faye. Dati diretso ang lakad nyo. Ngayon, para na kayong pilay. At yung kasama niyong babae,
Iba ang tingin niya sa inyo kapag nakatalikod kayo. Nanigas si Antonio sa kanyang kinauupuan. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa asawa ko. Bata ka lang. Bata nga po ako pero hindi ako bulag. Matapang na sagot ni Faye. Humakbang ito palapit. Halos bumulong na sa tenga ng matanda. Ang tatay ko namatay din na ganyan. Sabi ng stepmother ko sakit daw sa puso. Pero nung ilibing siya, nakita ko yung bote ng lason sa ilalim ng lababo. Yung amoy ng hininga niyo. Amoy almendras. Mapait. Bumilis ang tibok ng puso ni Antonio. Almendras. Iyon ang eksaktong lasa ng sopas kanina. Iyon ang lasa ng tsaa na gabi-gabing ipinapainom sa kanya ni Vanessa. Sino ka ba? Tanong ni Antonio nanginginig ang boses. Bago pa makasagot si Faye, narinig nila ang mabilis at galit na yabag ng mga paa na papalapit. Hoy, anong ginagawa mo sa asawa ko? Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng puot. Naramdaman ni Antonio ang hangin nang humawi ito dahil sa bilis ng paglapit ni Vanessa. Walang pasubali hinablot ni Vanessa ang braso ni Faye at itinulak ito ng malakas. Isang kalabog ang narinig nang bumagsak ang maliit na katawan ni Faye sa sementadong lakaran. Kumalat ang mga tinitinda niyang sampagita sa lupa. Vanessa? Sigaw ni Antonio, sinusubukang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Anong ginawa mo? Ang dumi-dumi ng batang ito, Antonio, baka kung anong sakit ang mahawa sa'yo. Bulyaw ni Vanessa habang pinapagpag ang kanyang kamay na parang nakahawak ng basura. Humarap siya kay Faye na ngayon ay dahan-dahang tumatayo, hinihimas ang nagasgasang siko. Layuan mo kami. Kapag nakita pa kita dito, ipapahuli kita sa mga pulis. Sa halip na umiyak o tumakbo tumayo ng tuwid si Faye, tinitigan niya si Vanessa ng diretso sa mata, isang titig na puno ng hamon. Pagkatapos tumingin siya kay Antonio. Hindi kayo bulag, lolo? Sabi ni Faye nang may diin. Siya ang nagbubulag sa inyo. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang bata palayo, iniwan ang kanyang mga nasirang bulaklak sa paanan ni Vanessa. Ang biyahe pauwi ay tahimik at mabigat. Ramdam ni Antonio ang galit na nagmumula kay Vanessa kahit hindi ito nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela at ang kanyang paghinga ay mabilis. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Antonio sa kanyang kwarto. Ang mga salita ng batang si Faye ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Amoy almendras. Mapait. Iba ang tingin niya kapag nakatalikod kayo. Kinagabihan pumasok si Vanessa sa kwarto, dala ang isang tasa ng tsaa. Uminom ka na, Antonio, sabi nito. Bumalik na ang lambing sa kanyang boses, pero ngayon, sa pandinig ni Antonio, ang lambing na yon ay tunog peke at nakakakilabot. Para makatulog ka ng mahimbing, ito ang paborito mong herbal tea. Inabot ni Antonio ang tasa. Mainit ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang tasa sa kanyang ilong. Sa ilalim ng amoy ng peppermint, naaamoy niya ito ang manipis, ngunit matapang na amoy ng mapait na almendras. Tumingin siya kay Vanessa. Nakangiti ito, naghihintay, parang isang buwitreng nag-aabang sa pagbagsak ng kanyang biktima. Bakit hindi mo pa iniinom? Tanong ni Vanessa, bahagyang kumunot ang noo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Antonio ng takot. Hindi takot sa dilim ng kanyang paningin, kundi takot sa halimaw na katabi niya sa kama. Masyado pang mainit. Palusot ni Antonio. Ibinaba niya ang tasa sa bedside table. Iinumin ko mamaya. Iwan mo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Nag-alinlangan si Vanessa ng saglit tinitigan ng tasa bago tumango. Sige, siguraduhin mong uubusin mo yan, ha? Para sa ikabubuti mo. Nang isara ni Vanessa ang pinto, narinig ni Antonio ang pag-click ng seradura. Agad niyang kinuha ang tasa. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa banyo. Kinapa niya ang lababo at ibinuhos ang laman ng tasa sa drain. Binuksan niya ang gripo para mawala ang ebidensya. Habang pinakikinggan ang pagdaloy ng tubig, napagtanto ni Antonio ang isang masakit na katotohanan. Ang batang kalye ay nagsabi ng totoo at ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan siya ng walang hanggang pag-ibig, ay dahan-dahan siyang pinapatay. Sa gabing iyon, hindi natulog si Antonio. Nakadilat siya sa dilim, nakikinig sa bawat galaw ng bahay.
At sa kauna-unahang pagkakataon, nagplano siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Ang gabi ay malalim at balot ng nakabibinging katahimikan sa loob ng master bedroom. Ang tanging naririnig lamang ay ang ritmo ng aircon at ang pilit na pagpapantay ni Antonio sa kanyang paghinga. Nakahiga siya ng tuwid na kapikit ang mga mata, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tensyonado naghihintay na kiramdam. Ito ang unang gabi na hindi siya uminom ng tsaa ni Vanessa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi mabigat ang kanyang ulo. Walang hamog na bumabalot sa kanyang isipan. Sa kabilang dulo ng kama, naramdaman niya ang pagbangon ni Vanessa. Dahan-dahan maingat. Narinig ni Antonio ang kaluskos ng seda nitong pantulog habang bumababa ito sa kama. Bahagyang iminulat ni Antonio ang kanyang mga mata. Isang maliit na siwang lamang sapat upang makita ang mga anino, ngunit hindi sapat upang mapansin ni Vanessa na gising siya. Ang silid ay madilim, ngunit may sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nagbibigay ng sapat na liwanag upang maaninag niya ang figura ng kanyang asawa. Hindi pumunta si Vanessa sa banyo. Dumiretso ito sa maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga gamot ni Antonio. Pinigilan ni Antonio ang kanyang paghinga. Nakita niya sa kabila ng panlalabo ng kanyang mata ang ginagawa ni Vanessa. Kinuha nito ang lalagyan ng kanyang gamot sa puso. Binuksan nito ang isang kapsula. May kinuha itong maliit na pakete mula sa bulsa ng kanyang roba at ibinuhos ang laman niyon sa loob ng kapsula bago ito muling isinara. Nanlamig ang buong katawan ni Antonio. Ang gamot na dapat sumalba sa kanyang buhay ay ginagawa palang sandata upang kitilin ito. Tumunog ng mahina ang cellphone ni Vanessa. Agad niya itong sinagot ngunit pabulong. Naglakad ito patungo sa balkonahe at dahan-dahang binuksan ang sliding door upang hindi lumikha ng ingay. Pinilit ni Antonio na patalasin ang kanyang pandinig. Ang hangin sa labas ay payapa, kaya't ang boses ni Vanessa ay lumutang pabalik sa silid sa kabila ng pag-iingat nito. Masyado siyang matibay, Kenneth. Iritadong bulong ni Vanessa. Akala ko ba ay tatalab na agad ang bagong timpla mo? Naiinip na ako. Nanigas si Antonio sa kanyang hinihigaan. Kenneth, ang kanyang doktor, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kalusugan sa loob ng 10 taon, ang tinuturing niyang kaibigan. May sinabi ang nasa kabilang linya na hindi naririnig ni Antonio, ngunit narinig niya ang malandi at malupit na tawa ni Vanessa. Huwag kang mag-alala. Mahal ba na, sagot ni Vanessa. Konting tiis na lang. Kapag nawala na ang matandang ito, atin na ang lahat. Ang mansyon, ang mga lupa sa probinsya, at ang lahat ng nasa bangko, magiging malaya na tayo. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ni Antonio. Hindi dahil sa sakit ng puso, kundi sa sakit ng pagtataksil. Ang babaeng ito na pinangakuan siya ng tapat na paglingap sa harap ng altar ay sabik na sa kanyang kamatayan. Narinig niya ang pagtatapos ng tawag. Agad na ipinikit ni Antonio ang kanyang mga mata at itinuloy ang ritmo ng mabigat na paghinga. Naramdaman niya ang pagbalik ni Vanessa sa tabi ng kama. Tumigil ito sa tapat ng kanyang mukha. Naaamoy niya ang hininga nito, amoy alak at kasinungalingan. Dumampi ang palad ni Vanessa sa kanyang noo, hindi para humaplos, kundi para manuri. Mamatay ka na sana, bulong ni Vanessa. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng may malamig na puot bago ito humiga at tumalikod. Sa natitirang oras ng gabi, nakatingin lang si Antonio sa kisame. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi bilang pamamaalam sa Antonio na mapagtiwala at bulag. Bukas, ibang Antonio na ang gigising. Kinabukasan naramdaman ni Antonio ang kakaibang linaw ng isip. Ang hamog sa kanyang paningin ay naroon pa rin, ngunit mas manipis na ito kumpara sa mga nakaraang linggo. Epekto ito ng hindi pag-inom sa lason kagabi. Habang nag-aagahan, nagpasya siyang subukin ang hangganan ng pasensya ni Vanessa. Vanessa, pakiabot nga ng tubig. Utos ni Antonio habang kumakain sila ng almusal. Padabog na inabot ni Vanessa ang pitzel at nagsalin sa baso. Ayan, kaya mo na yan. Inabot ni Antonio ang baso. Sinadya niyang panginginigin ng husto ang kanyang kamay. Nang mahawakan niya ang baso,
Sadyang itinulak niya ito gamit ang likod ng kanyang palad. Bumagsak ang baso sa sahig. Isang matinis na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa buong dining room. Ang tubig ay kumalat sa mamahaling Persian carpet. Antonio. Sigaw ni Vanessa. Napatayo ito nang mabilis ang muka ay puno ng galit. Ano ba ang problema mo? Tignan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang carpet na? Yan ang hirap-hirap linisin yan. Nakayuko lang si Antonio pinapanood ang reaksyon ng asawa. Wala ni katiting na pag-aalala. Hindi man lang nito tinanong kung nasugatan siya. Mas mahalaga pa rito ang basang carpet kaysa sa nanginginig na asawa nito. Patawad. Mahinang sabi ni Antonio, ngunit sa loob-loob niya, nakangisi siya. Kumpirmado. Napakaburara mo na talaga. Bulyaw ni Vanessa habang tinatawag ang katulong. Manang linisin mo ito bilis. Baka bumaho ang carpet. Humarap si Vanessa kay Antonio, ang mga mata ay nanlilisik. Sa susunod mag-ingat ka. Nauubos na ang pasensya ko sa pagiging ulyanin mo. Pasensya ka na, mahal. Sagot ni Antonio. Itinaas niya ang kanyang muka at tumingin kay Vanessa. Sa pagkakataong ito, nakita niya ng mas malinaw ang mukha ng asawa, ang mga kunot ng galit sa noon nito, ang pagkasuklam sa mga mata nito. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Antonio. At sa pagkakataong ito, may talim na nakatago sa kanyang boses na hindi napansin ni Vanessa. Hindi na ako magiging pabigat sa iyo ng matagal. Inakala ni Vanessa na ito ay pagsuko ng isang mamamatay na matanda. Hindi niya alam ito ay isang banta. Ang digmaan sa loob ng mansyon ay nagsimula na. Kinahapunan nagpumilit si Antonio na lumabas muli. Ginamit niya ang kanyang sakit bilang dahilan. Sinabi niya kay Vanessa na kailangan niya ng araw dahil pakiramdam niya ay nilalamig ang kanyang mga buto sa loob ng air-conditioned na bahay. Bilisan mo lang, Antonio. Iritadong sabi ni Vanessa habang ibinababa siya sa tapat ng parke. May darating akong bisita mamaya, isang amiga. Ayokong magmukhang yaya mo sa harap niya. Babalik ako bago lumubog ang araw. Mahinang sagot ni Antonio na kayoko umaaktong mas mahina kaysa sa totoong nararamdaman niya. Nang humarurot palayo ang sasakyan ni Vanessa, agad na inayos ni Antonio ang kanyang tindig. Naglakad siya patungo sa dulong bahagi ng parke sa likod ng malalaking estatwa kung saan madalas walang tao. Hindi siya nabigo. Naroon si Faye, nakaupo sa damuhan, inaayos ang kanyang mga paninda. Nang makita niya ang matanda, mabilis siyang tumayo handa nang tumakbo dahil sa takot na baka kasama nito ang masungit na asawa. Wala siya, Faye. Mabilis na sabi ni Antonio. Mag-isa lang ako. Lumapit ang bata, nanunuri ang mga mata. Naniwala na po ba kayo sa akin? Tumango si Antonio. Ang bigat ng katotohanan ay nakadagan sa kanyang balikat. Oo, at kailangan ko ang tulong mo. Dukot sa kanyang bulsa, inilabas ni Antonio ang isang lumang smartphone. Ito ang kanyang personal na telepono noon na itinago niya sa isang secret drawer, lingid sa kaalaman ni Vanessa, na kinumpiska na ang lahat ng gadgets niya. Wala akong tiwala sa mga nasa bahay, paliwanag ni Antonio habang iniabot ang telepono sa bata. Lahat sila bayad ng asawa ko. Ikaw lang ang kilala kong walang takot sa kanya. Tinanggap ni Faye ang telepono na parang isang mamahaling hiyas. Anong gusto niyong gawin ko? Maging mata ko. Seryosong utos ni Antonio. Gusto kong bantayan mo ang bahay. Tignan mo kung sino ang dumarating kapag wala ako o kapag tulog ako. Kuhanan mo ng litrato. Kailangan ko ng ebidensya. Delikado yan, Lolo. Sagot ni Faye, pero may kislap ng excitement sa kanyang mga mata. Pero sanay ako sa tago-taguan. Kumuha si Antonio ng ilang libong piso mula sa kanyang pitaka pera na itinago niya sa loob ng medyas at iniabot kay Faye. Para ito sa pagkain mo at sa tiyahin mo, at marami pa ang kasunod kapag nagawa mo ito. Tinanggap ni Faye ang pera. Sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng totoo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po. Naghiwalay sila bago pa man dumating si Vanessa. Bumalik si Antonio sa kanyang bench, nagkunwaring tulog habang si Faye ay naglaho sa mga palumpong dala ang misyon na magpapabagsak sa mga demonyo ng mansyon. Kinabukasan sinimulan ni Faye ang kanyang trabaho. Maliit siya at mabilis kaya madali para sa kanya ang sumiksik
sa mga butas ng bakod ng subdibisyon na hindi napapansin ng mga gwardya. Gumapang siya sa likod ng mga matatayog na bougainvillea na nakapalibot sa mansyon ni Antonio. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang driveway at ang balkonahe. Mainit ang sikat ng araw at kinakagat ng mga langgam ang kanyang binti. Pero hindi gumalaw si Faye. Nakaabang ang kamera ng cellphone sa pagitan ng mga dahon. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang isang itim na SUV. Kilala ni Faye ang kotseng ito. Nakita na niya ito dati sa ospital nung nagkasakit ang tatay niya. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang lalaki. Matangkad gwapo, naka-polo shirt at slacks. Si Dr. Kenneth. Hindi ito pumasok sa main door. Sa halip dumaan ito sa side gate na tila alam na alam ang passcode. Dahan-dahang lumapit si Faye. Kailangan niya ng mas malinaw na anggulo. Umakyat siya sa isang mababang sanga ng puno ng mangga na nakadungaw sa garden ng mansyon. Sa ibaba, lumabas si Vanessa mula sa sliding door ng living room. Nakasuot ito ng maikling bestida, malayo sa konserbatibong damit na suot niya kapag kasama si Antonio. Kanina pa kita hinihintay, reklamo ni Vanessa habang papalapit sa doktor. May pasyente pa ako, sagot ni Kenneth habang hinuhubad ang kanyang shades. Nasaan ang matanda? Nasa kwarto tulog. Tumaas ang dosage na hinalo ko sa juice niya kanina. Ngisi ni Vanessa. Itinutok ni Faye ang kamera. Nanginginig ang kanyang kamay sa kaba. Kung mahuhuli siya ngayon, tiyak na hindi lang siya basta paaalisin. Sa di inaasahang pagkakataon, tumunog ang isang tuyong sanga sa ilalim ng bigat ni Faye. Isang malutong na tunog ang bumasag sa usapan ng dalawa. Napalingon si Vanessa nang mabilis sa direksyon ng puno. Ano yon? Nanlaki ang mga mata ni Faye. Pinigil niya ang kanyang hininga. Idinikit niya ang kanyang katawan sa puno, nagdarasal na sana ay maging kulay balat siya ng kahoy. Baka pusa lang, sabi ni Kenneth, hindi gaanong interesado. Hindi. Matigas na sabi ni Vanessa. Humakbang ito palapit sa puno, ang mga mata ay naniningkit. Parang may tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Faye. Rinig na rinig niya ang papalapit na takong ni Vanessa sa damuhan. Dugdug, dugdug. Nang ilang metro na lang ang layo ni Vanessa, biglang may tumalong pusang gala mula sa bubong ng garden shed diretso sa paanan ni Vanessa. Ay bisit! Tili ni Vanessa na patalon sa gulat. Tumawa si Kenneth. Sabi ko sa'yo, pusa lang. Masyado kang praning, Vanessa. Huminga ng malalim si Vanessa, hinahawakan ang kanyang dibdib. Nakakainis na pusa. Halika na nga sa loob. Nakahinga ng maluwag si Faye. Muntik na. Nang tumalikod ang dalawa, muling sumilip si Faye. Ito na ang pagkakataon. Lumapit si Kenneth kay Vanessa. Hinawakan nito ang bewang ng babae at hinalikan ito ng mariin sa labi. Isang halik na puno ng pagnanasa at sabuatan. Gumanti ng halik si Vanessa, ang kanyang mga kamay ay gumapang sa leeg ng doktor. Click! Nakuha ni Faye ang litrato. Malinaw. Walang kaduda-duda. Ang asawa at ang doktor magkayakap sa hardin habang ang asawa ay nasa itaas nila lason. Nang makalayo na ang dalawa at pumasok sa loob ng bahay, mabilis na bumaba si Faye sa puno. Tumakbo siya palayo, tanga ng ebidensya na magpapabago sa lahat. Sa loob ng kanyang kwarto, naramdaman ni Antonio ang pag-vibrate ng itinago niyang isa pang lumang cellphone sa ilalim ng unan na konektado sa account ng cellphone na hawak ni Faye. Binuksan niya ito. Isang mensahe ang dumating galing kay Faye. Walang text, litrato lang. Tinitigan ni Antonio ang screen. Kahit malabo ang kanyang mata, sapat ang liwanag ng screen para makita ang kataksilan, si Vanessa at si Kenneth. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng buhay niya, nagtatawanan at naghahalikan habang siya ay dahan-dahang pinapatay. Isang luha ang pumatak sa screen ng telepono. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Tapos na ang pagiging bulag ko. Bulong ni Antonio sa sarili. Humanda kayo. Kinabukasan, sinamantala ni Antonio ang pag-alis ni Vanessa para sa kanyang regular na spa appointment. Alam ni Antonio na isa lamang itong kasinungalingan upang makipagkita kay Kenneth sa isang hotel, ngunit hindi na siya nasasaktan. Sa halip, ginamit niya ang oras na ito para sa kanyang susunod na hakbang. Isang itim na van ang pumasok sa gate ng mansyon. Lumabas si Martin, ang pribadong investigador,
na inirekomenda ng dati niyang abogado. Hindi ito mukhang detektive sa pelikula na naka-Amerikana. Nakasuot ito ng uniforme ng electrician upang hindi maghinala ang mga kasambahay. Sir Antonio, bati ni Martin sa mababang boses. Mayroon tayong 2 oras bago siya bumalik. Saan niyo gustong ilagay ang mga mata? Sa lahat ng lugar kung saan sila nagpaplano, mabilis na sagot ni Antonio. Ang kanyang boses ay matatag malayo sa garalgal na boses na naririnig ni Vanessa. Sa sala, sa kusina, at higit sa lahat sa master bedroom. Mabilis at pulido ang kilos ni Martin. Nagkabit siya ng mga microcamera sa loob ng mga smoke detector, sa likod ng mga painting at sa pagitan ng mga libro sa shelf. Ang mga ito ay halos hindi nakikita ng ordinaryong mata, lalo na ng mga taong masyadong bilib sa kanilang sarili, tulad ni Vanessa. Konektado na ang lahat sa secure server. Paliwanag ni Martin habang ipinapakita ang feed sa tablet ni Antonio. Mapapanood niyo sila ng live at maire-record natin ang bawat salita, bawat galaw. Salamat Martin, sabi ni Antonio. Ngayon umalis ka na, bago pa dumating ang bruha. Nang makarating si Vanessa bandang hapon, naabutan niya si Antonio na nakaupo sa kanyang paboritong silyon sa sala. Suot niya ang kanyang salamin, nakatitig sa kawalan ang kanyang bibig, ay bahagyang nakabuka at may tumutulong laway sa gilid ng kanyang labi. Isa itong pagpapanggap na dumudurog sa dignidad ni Antonio bilang isang disenteng lalaki, ngunit kailangan niyang magmukhang kaawa-awa. Kailangan niyang magmukhang tapos na. Antonio, tawag ni Vanessa habang ibinababa ang kanyang mga shopping bag. Hindi sumagot si Antonio. Nanatili siyang nakatulala, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang tungkod. Lumapit si Vanessa, ang mukha ay diring-diri. Diyos ko Antonio, tignan mo nga ang sarili mo. Para kang gulay na nabubulok. Sa halip na magalit, lalo pang ginalingan ni Antonio ang pag-arte. Dahan-dahan niyang hinarap si Vanessa, ang kanyang mga mata ay blanko. Vanessa, ikaw ba yan? Garalgal niyang tanong. Gutom? Gutom na ako? Umikot ang mga mata ni Vanessa. Manang pakainin niyo nga ang matandang ito? At punasan niyo ang mukha, nakakadiri. Kinagabihan dumating si Dr. Kenneth. Ito ang hinihintay ni Antonio. Pinalabas ni Vanessa na emergency check-up daw ito dahil sa mabilis na paglala ng kondisyon ng asawa, pero alam ni Antonio ang totoo. Gusto lang nilang magdiwang. Nakaupo si Antonio sa wheelchair sa gilid ng sala, nakatalukbong ng kumot. Nagpanggap siyang tulog at walang malay sa paligid. Binuksan ni Vanessa ang isang bote ng mamahaling wine na tinago ni Antonio para sa kanyang anibersaryo sana. Nagsalin ito sa 2 baso at iniabot ang isa kay Kenneth. Para sa mabilis na pagtatapos, toast ni Kenneth habang nakatingin sa natutulog na si Antonio. Cheers, sagot ni Vanessa at humalakhak. Alam mo ba Kenneth, kanina ay hindi na niya ako makilala. Tinawag niya akong mama. Nababaliw na ang matanda. Nagtawanan sila. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang kuko na kumakamot sa blackboard para kay Antonio. Mahigpit ang hawak niya sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kailangan na nating madaliin ang pagbabago ng huling habilin. Seryosong sabi ni Kenneth habang umuupo sa sofa, ilang metro lang ang layo kay Antonio. Habang kaya pa niyang humawak ng ballpen, kapag naging comatose siya nang wala pang pirma, magkakaproblema tayo sa korte. Bukas, sagot ni Vanessa. Tatawagan ko si Attorney Gomez. Bayad na rin naman siya. Papipirmahin natin si Antonio. Sasabihin ko na papeles lang ito para sa insurance. Sigurado ka bang hindi na niya mababasa? Kenneth, tignan mo nga siya. Turo ni Vanessa kay Antonio. Ni hindi na nga niya maipasok ang pagkain sa bibig niya nang hindi natatapon. Bulag na siya. At ang utak niya ay lusaw na dahil sa gamot na bigay mo. Naramdaman ni Antonio na ito na ang tamang oras para sa kanyang ganti. Isang maliit na psychological warfare. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang umungol si Antonio. Isang malalim at nakakatakot na ungol. Ah! 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 Natigilan si Vanessa at Kenneth. Tumahimik ang sala. Gising ba siya? Bulong ni Kenneth. Biglang nagsalita si Antonio malinaw, ngunit parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kenneth!
Nabitawan ni Kenneth ang hawak niyang wine glass. Bumagsak ito sa carpet pero hindi nabasag, tumapon lang ang pulang likido na parang dugo. Kenneth! Ulit ni Antonio habang nakapikit pa rin. Bakit? Bakit mo nilagyan ang gamot? Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Namutla si Kenneth na parang papel. Nagkatinginan sila puno ng takot. Narinig ba niya tayo? Nanginginig na tanong ni Vanessa. Dahan-dahang lumapit si Kenneth kay Antonio. Hinawakan niya ang pulso ng matanda. Antonio, gising ka ba? Biglang dumilat si Antonio. Pero sa halip na tumingin kay Kenneth, itinuon niya ang kanyang mga mata sa kisame, paikot-ikot, parang isang taong sinasapian o nasa matinding deliro. Ahas, sigaw ni Antonio Turo. Sa kawalan, may ahas sa leeg mo, ahas. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa ng malakas, isang tawa na walang emosyon bago muling bumagsak ang kanyang ulo sa dibdib at humilik ng malakas. Napahawak si Vanessa sa kanyang dibdib, habol ang hininga. Diyos ko, Antonio, papatayin mo ako sa gulat. Huminga ng malalim si Kenneth at pinulot ang baso. Deliro lang yon, Vanessa. Side effect ng neurotoxin na hinalo natin. Naghahalo-halo na ang panaginip at realidad niya. Wala siyang alam. Sigurado ka? Tanong ni Vanessa, nakatingin pa rin ng masama kay Antonio. Oo. Ang utak niya ay parang sirang plaka na lang. Inuulit-ulit ang mga pangalan at salita na walang koneksyon. Paliwanag ni Kenneth, bagamat may bahid pa rin ng pagdududa sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Ibig sabihin lang niyan malapit na. Konting tulak na lang. Bumalik sila sa pag-inom, pero nawala na ang saya sa kanilang mga muka. Ang bawat tingin nila kay Antonio ay puno na ngayon ng pag-iingat. Sa ilalim ng kumot nakangiti ang puso ni Antonio. Nakuha na ng mga kamera ni Martin ang kanilang pag-amin tungkol sa neurotoxin at sa pagbabago ng will. At higit sa lahat na itanim na niya ang buto ng takot sa kanilang mga utak. Ang mga taong natatakot ay madaling magkamali. At hihintayin ni Antonio ang bawat pagkakamaling iyon. Lumipas ang 1 linggo. Para kay Vanessa ang bawat araw ay parang 1 taon. Ang pag-arte ni Antonio bilang isang naghihingalong matanda ay masyadong epektibo. Hindi ito namamatay, ngunit hindi rin ito gumagaling. Nananatili itong isang pabigat, isang paalala na ang kanyang pangarap na buhay ay naantala. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Isang umaga, habang nag-aayos si Vanessa sa harap ng salamin, nakatingin siya sa kanyang refleksyon. Nakita niya ang mga pinong linya na nagsisimulang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ang yaman ni Antonio ay dapat na maging pambili niya ng kabataan, hindi pampabilis ng kanyang pagtanda. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Kenneth. Kenneth, hindi na ako makapaghintay. Bungad niya walang anumang pagbati. Ang tagal. Para siyang damo na ayaw mamatay. Baka naman hindi na tumatalab ang lason mo. Sa kabilang linya narinig niya ang mahinahon, ngunit may halong inis na boses ng doktor. Maghinay-hinay ka lang, Vanessa. Ang prosesong ito ay parang pagluluto. Kailangan ng tamang tiyempo. Kung bibiglain natin magiging halata. Gusto mo bang mapunta tayo sa kulungan? Ang ayoko ay ang tumanda sa tabi ng matandang iyon. Sigaw ni Vanessa sa telepono. Araw-araw kailangan kong magpanggap na mahal ko siya. Kailangan kong linisin ang mga kalat niya. Nasusuka na ako, Kenneth. Nasusuka na ako sa amoy ng katandaan niya. Natahimik si Kenneth sandali. Pagkatapos ay nagsalita ito sa isang boses na mas malamig at mas delikado. Kung ganoon, kailangan na nating itaas ang dosis. Anong ibig mong sabihin? Doblehin mo, utos ni Kenneth. Ang ipapainom mo sa kanya mamayang gabi, gawin mong doble. Magkakaroon iyan ng biglaang epekto sa puso niya. Magmumukha itong atake sa puso. Tapos na ang problema. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa. Iyan ang gusto kong marinig. Kinahapunan dinala ni Vanessa ang gamot ni Antonio. Hindi ito ang karaniwang tsaa. Ito ay isang maliit na baso na naglalaman ng isang maitim at malapot na likido. Amoy, pinakulo ang ugat at lupa. Naabutan niya si Antonio sa sala, nakaupo sa wheelchair, nakatulala sa bintana. Oras na para sa gamot mo, mahal. Malambing na sabi ni Vanessa umupo sa tabi nito. Ito ang magpapalakas sa iyo. Umiling si Antonio,
Isinasagawa ang kanyang papel. Ayoko. Mapait. Mahina niyang sabi, iniiwas ang kanyang mukha. Nawala ang nangiti sa mukha ni Vanessa. Ang pag-arte ng matanda ay tumatama na sa kanyang ugat. Huwag ka nang maarte, Antonio. Mariin niyang sabi. Para ito sa'yo. Inumin mo na. Pilit niyang idinikit ang baso sa labi ni Antonio, ngunit itinakwil ito ng matanda. Itinabig niya ang kamay ni Vanessa gamit ang nanginginig niyang lakas. Tumalsik ang kaunting laman ng baso at tumama sa mamahaling bestida ni Vanessa. Isang maitim na mantsa ang lumitaw sa puting tela. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa purong galit. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay naputol. Ayaw mo ha? Nanggigigil na, sabi ni Vanessa. Ang lambing sa kanyang boses ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang tinig na kasing lamig ng yelo. Wala kang pagpipilian, matanda ka. Sa isang mabilis at marahas na galaw, ibinaba niya ang baso sa mesa. Hinawakan niya ang panga ni Antonio. Gamit ang isang kamay, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Gamit ang kabilang kamay, tinakpan niya ang ilong ng matanda. Hindi makahinga si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang katawan ay nagpupumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay wala sa kalahati ng lakas ng isang babaeng puno ng galit. Napilitan siyang ibuka ang kanyang bibig upang humingi ng hangin. At sa sandaling iyon, kinuha ni Vanessa ang baso at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lalamunan ni Antonio. Ang mapait at kasuklam-suklam na likido ay bumuhos sa kanyang bibig. Nag-init ang kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang laso na gumagapang pababa. Ngunit hindi sumuko si Antonio. Gamit ang natitirang lakas, inipon niya ang lahat ng hangin sa kanyang baga at sa isang malakas na pag-ubo, isinuka niya pabalik ang lason. Ang maitim na likido ay bumulwak mula sa kanyang bibig, tumalsik diretso sa muka at dibdib ni Vanessa. Ang kanyang perpektong kolorete ay nasira. Ang kanyang mamahaling bestida ay nabahira ng lason. Ang masangsang na amoy ay kumapit sa kanyang balat. Napatigil si Vanessa. Nanatili siyang nakatayo roon ng ilang segundo. Ang kanyang muka ay nababalutan ng gulat at dumi. Pagkatapos ang gulat ay napalitan ng isang uri ng puot na hindi pa kailanman nakita ni Antonio. Isang puot na kayang pumatay. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Antonio. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang lakas nito ay nagpatalsik sa ulo ni Antonio sa gilid at ang buong katawan niya ay nawalan ng balanse. Nahulog siya. Mula sa wheelchair, bumagsak sa sahig na may kasamang kalabog. Nakatayo si Vanessa sa ibabaw niya, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang halimaw. Sa ilalim nito, hayop ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa galit. Walang hiya kang matanda ka, pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga ko sa iyo, ito ang gagawin mo sa akin. Sana mamatay ka na. Nakahiga si Antonio sa sahig. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit at kumikirot. Ang lasa ng lason at dugo ay magkahalo sa kanyang bibig. Ngunit sa kabila ng sakit, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang puso. Ang sampal na yon ang kailangan niya. Ang sampal na yon ang nagbigay katwiran sa lahat ng kanyang gagawin. Ang sampal na yon ang pumutol sa huling hibla ng anumang natitirang awa o pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng ebidensya. Ito ay personal na. Tumalikod si Vanessa at nagmarcha palabas ng sala, padabog na isinara ang pinto. Iniwan si Antonio na nakahandusay sa sahig, isang kaawa-awang larawan ng isang talunang matanda. Ngunit habang nakatingin siya sa kisame, ang kanyang mga mata, na hindi na kasing labo ng dati, ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Tapos na ang pagpapanggap bulong niya sa sarili. Simula na ng paghihiganti. Ang sampal na yon ay hindi ang katapusan niya. Ito ang hudyat. Ito ang putok ng baril na nagsimula sa isang digmaan na hindi inaasahan ni Vanessa na lalabanan niya. Nagkita si Antonio at ang investigador na si Martin
Sa isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa Maynila, malayo sa kanilang subdibisyon, ang lugar ay amoy bagong giling na kape at lumang papel. Nasa akin na ang lahat, Sir Antonio. Panimula ni Martin, inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kumpiyansa. Binuksan ni Antonio ang envelope. Sa loob ay mga litrato at isang USB drive. Ang mga litrato ay malilinaw si Vanessa at Kenneth na naghahalikan sa kotse, magkahawak kamay, na pumapasok sa isang hotel at nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant. Hindi lang iyan, sabi ni Martin habang itinuturo ang USB. Nariyan ang kumpletong recording ng usapan nila sa sala ninyo. Malinaw na malinaw ang pag-amin nila tungkol sa neurotoxin at ang plano sa huling habilin. Nag-imbestiga na rin ako sa background nila. Si Vanessa ay baon sa utang sa kasino bago ka pa niya makilala. At si Dr. Kenneth, may mga kaso ng malpractice na pilit niyang tinataguan at malaki rin ang talo sa sabong. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa ugat ni Antonio. Hindi lang ito simpleng pagnanasa. Ito ay isang desperadong plano ng dalawang taong gahaman. Sapat na ba ito? Tanong ni Antonio, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga litrato ng pagtataksil. Sobra pa sa sapat, sagot ni Martin. Ang tanong na lang, sir, kailan niyo gustong tapusin ang laro? Malapit na. Sabi ni Antonio, isinara ang envelope. May isang piraso pa akong kailangan. Kinahapunan sa kanilang tagpuan sa parke, dumating si Faye na may daladalang kakaiba. Hindi ito litrato o kwento. Isang maliit na plastic bag ang iniabot niya kay Antonio. Sa loob nito ay isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Wala nang laman. Saan mo ito nakuha? Gulat na tanong ni Antonio. Sinundan ko po siya kahapon. Paliwanag ni Faye. Pagkatapos niyang mag-shopping, hindi siya umuwi agad. Nagpunta siya sa isang pampublikong basurahan sa kabilang bayan at itinapon ito. Hinintay ko siyang umalis bago ko kinalkal ang basura. Tinitigan ni Antonio ang bata. Ang tapang at talino ni Faye ay hindi nababagay sa kanyang murang edad. Hinalukay nito ang basura ng iba para sa kanya. Mapanganib ang ginawa mo, Faye. Sabi ni Antonio, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pasasalamat. Sanay po ako sa basura, lolo. Sagot ni Faye na may bahagyang nanangiti. Mas mapanganib po ang kasama ninyo sa bahay. Kinuha ni Antonio ang bote. Ito ang pisikal na ebidensya, ang smoking gun, ang huling piraso na bubuo sa palaisipan. Faye, sabi ni Antonio, at sa pagkakataong ito, may kakaibang emosyon sa kanyang boses. Gusto kong makilala ang tiyahin mo. Nagulat si Faye. Bakit po? Dahil gusto kong magpasalamat sa kanya sa pagpapalaki ng isang matapang at matalinong bata. Sagot ni Antonio. At dahil may gusto akong ialok sa inyo pagkatapos ng lahat ng ito. Dinala ni Faye si Antonio sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang bahay nila ay isang maliit na kwarto sa isang lumang apartment building na amoy kanal at piniritong isda. Ang kaibahan nito sa mansyon ni Antonio ay parang langit at lupa. Ang pinto ay bumukas at isang babae ang lumabas. Siya si Lourdes na sa edad 40, payat ang katawan at ang kanyang mukha ay guhitan ng pagod at hirap. Ang kanyang mga kamay ay magaspang kamay ng isang labandera. Nang makita niya si Antonio, isang mayaman at nakaposturang matanda, agad na nanuri ang kanyang mga mata. Hinila niya si Faye sa likod niya na parang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Sino po sila, Faye? Tanong ni Lourdes, ang boses ay puno ng pagdududa. Tita, siya po si Lolo Antonio, sagot ni Faye. Yung kinukwento ko sa inyo. Hinarap ni Antonio ang babae ng may buong paggalang. Ginang Lourdes, narito po ako para personal na magpasalamat sa pamangkin ninyo. Tinulungan niya ako sa isang napakalaking problema. Pinasok sila ni Lourdes sa kanilang maliit ngunit malinis na tahanan. Ipinaliwanag ni Antonio ang sitwasyon. Hindi isinasama ang mga madudugong detalye, ngunit sapat na para maintindihan ni Lourdes ang panganib. Habang nagsasalita si Antonio, nakatingin lang si Lourdes sa kanya. Pinakikiramdaman ang kanyang intensyon. Nakakita na siya ng maraming mayayaman dati, mga taong tumitingin sa kanya na parang dumi. Ngunit iba si Antonio. Sa mga mata nito nakita niya ang respeto.
Hindi ko po pinalaki si Faye para makialam sa buhay ng iba, sabi ni Lourdes. Pero tinuruan ko siyang tumulong sa tama. At iyon po mismo ang ginawa niya, Kay, sabi ni Antonio. Kaya pagkatapos po ng gulong ito, kung papayag kayo, gusto ko siyang pag-aralin sa isang magandang eskwelahan. At kayo po gusto ko sanang alukin ng maayos na trabaho. Hindi bilang kabayaran, kundi bilang pasasalamat. Naluha si Lourdes. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lang nakita ang kanilang kahirapan, kundi pati na rin ang kanilang dignidad. Tumango siya. Salamat po. Ang pagtatagpong iyon ang nagpatibay sa loob ni Antonio. Hindi na lang ito paghihiganti para sa sarili niya. Ipinaglalaban na rin niya ngayon ang kinabukasan ng isang bata na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kinagabihan ang tensyon sa mansyon ay halos nahihipo. Dumating si Dr. Kenneth para sa kanyang lingguhang check-up. Pero ngayon, may dala itong itim na medical bag na hindi karaniwan. Antonio, oras na para sa iyong vitamin booster shot, sabi ni Kenneth habang pumapasok sa kwarto. Si Vanessa ay nakatayo sa likod nito, ang kanyang mga braso ay nakakrus nagmamasid. Nakaupo si Antonio sa gilid ng kama, nakayuko nagpapanggap na sobrang hina. Alam niyang hindi ito bitamina. Ito na ang... Kinabukasan gumising si Antonio na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang araw ng paghuhukom. Ang araw na matatapos ang lahat ng kasinungalingan. Nagpanggap siyang mas malala ang kanyang kalagayan kaysa dati. Halos hindi na siya makapagsalita at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na kailangan siyang subuan ni Vanessa sa almusal. Para kay Vanessa ito ay senyales na malapit na ang tagumpay. Para kay Antonio ito ay ang huling pag-arte sa isang mahabang palabas. Bandang tanghali, habang nakaupo sila sa sala, biglang nagsalita si Antonio sa isang mahina at halos pabulong na boses. Vanessa? Ano iyon, Antonio? Tanong ni Vanessa. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal. Sabi ni Antonio umuubo ng mahina sa pagitan ng mga salita. Ang sakit na ng dibdib ko. Agad na napatingin si Vanessa. Nawala ang inis sa kanyang mukha at napalitan ng maingat na pananabik. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan, mahal. Sabi niya, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Lalakas ka pa. Hindi na. Umiling si Antonio. Nararamdaman ko na. At bago ako mawala, gusto kong ayusin ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang huling habilin, sabi ni Antonio. Ayokong mag-away-away ang mga kamag-anak ko kapag nawala ako. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. Ikaw ang nag-alaga sa akin, Vanessa. Karapat-dapat lang na mapunta sa'yo ang lahat ng pinaghirapan ko. Napatakip ng bibig si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, punong-puno ng pagkukunwaring gulat at pasasalamat. Sa loob-loob niya sumisigaw siya sa tuwa. Sa wakas, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay magbubunga na. "Oh, Antonio, hindi mo kailangang gawin yan," sabi niya, pilit na pinipigil ang ngiti sa kanyang labi. "Gusto ko," mariing sabi ni Antonio. "Tawagan mo si Attorney Gomez. Sabihin mo, pumunta siya dito mamayang gabi. Ngayong gabi ko pipirmahan ang lahat. Pero gabi na baka, hindi na siya pwede. Sabihin mo, babayaran ko siya ng triple," putol ni Antonio. "At sabihin mo, gusto ko ng isang espesyal na hapunan. Ang huli kong hapunan. Nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan ni Vanessa. Ito na yon. Ang huling kahilingan ng isang mamamatay na tao." Sige, mahal." Nanginginig niyang sagot, kinuha ang kanyang telepono. "Ano ang gusto mong kainin?" "Gusto ko ng paborito ko," sabi ni Antonio. "Yung cream of mushroom soup na ikaw mismo ang nagluluto. Yung may espesyal na sangkap." Nagkatinginan sila. Isang makahulugang tingin. Alam ni Vanessa kung anong espesyal na sangkap ang tinutukoy niya. Ito ang pinal na dosis. Ang huling patak ng lason. Ang perpektong paraan para itago ang krimen, ang biktima mismo ang humiling ng kanyang kamatayan. "Masusunod, mahal ko," sabi ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. "Ako mismo ang maghahanda ng pinakamasarap na sopas para sa iyo." Agad na tumawag si Vanessa, hindi lang sa abogado, kundi pati na rin kay Kenneth. Mamayang gabi. Bulong niya sa telepono habang nasa kusina. Pumayag na siya.
Ang gaga siya pa mismo ang humingi. Mamayang gabi atin na ang lahat. Ang buong hapon ay naging abala sa mansyon. Nag-utos si Vanessa sa mga katulong na maghanda ng isang marangyang hapunan, steak mamahaling alak, at lahat ng paborito ni Antonio. Habang sila ay abala, si Vanessa naman ay pumasok sa kanyang pribadong kusina, ang lugar kung saan niya laging inihahanda ang espesyal na tsa at gamot ni Antonio. Inilabas niya ang isang maliit na bote na may lamang puting pulbos. Ang huling natitirang lason mula kay Kenneth. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang apron, naghihintay para sa tamang sandali. Si Antonio naman sa loob ng kanyang kwarto ay may sariling paghahanda. Nag-text siya kay Martin mamayang 8:00 ng gabi. Maging handa kayo. Nag-text din siya kay Faye. Huwag kang aalis sa lugar mo. Manood ka lang. Pagkatapos tumayo siya, naglakad siya papunta sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Payat, maputla, mukhang mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hinubad niya ang kanyang damit pantulog at nagsuot ng isang itim na suit. Ang suit na isinusuot niya sa mga importanteng board meeting. Inayos niya ang kanyang buhok. Nagahit siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan nakita niya muli ang anino ng dating Antonio Santana, ang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Nang mag-alas 7 ng gabi, dumating si Attorney Gomez, isang lalaking may makapal na bigote at tiyan na halatang nabubuhay sa pera ng kanyang mga kliyente. Sumunod na dumating si Dr. Kenneth, dala ang kanyang medical bag, nagkukunwaring naroon para asistihan ang pasyente sa kanyang huling sandali. Naupo silang lahat sa mahabang hapagkainan. Si Antonio ay nasa dulo ng mesa nakasuot ng itim na salamin, hindi kumikibo na parang isang haring naghihintay sa kanyang mga bisita. Nagtataka si Vanessa sa itsura ng asawa. Bakit ka bihis na bihis, Antonio? Ang huli kong gabi, sagot ni Antonio sa mahinang boses. Gusto kong maging presentable kapag kinuha na ako ni Lord. Napanatag si Vanessa. Ang pagiging eccentric ng mga mamamatay. Nagsimula ang hapunan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at hindi pinapansin na pananabik. Si Vanessa, Kenneth at ang abogado ay nagpapalitan ng mga makahulugang ngiti. Pagkatapos ng main course, tumayo si Vanessa. At ngayon, para sa espesyal na hiling ng aking mahal na asawa, pumunta siya sa kusina, kinuha niya ang isang porselanang mangkok at nagsali ng mainit na sopas. Pagkatapos, lumingon siya sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, kinuha niya ang bote ng lason at ibinuhos ang lahat ng natitirang laman nito sa sopa. Hinalo niya ito ng mabuti. Ang amoy ng kabute ay humalo sa halos hindi maamoy na chemical. Ang perpektong krimen. Naglakad siya pabalik sa dining room, dala ang mangkok na parang isang tropeo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kaba at tuwa. Inilapag niya ang mangkok sa harap ni Antonio. Ang puting sopas ay umuusok pa nag-aanyaya. Heto na mahal ko, bulong ni Vanessa. Ang paborito mo. Inihanda ko ng may buong pagmamahal. Tinaas ni Kenneth at ng abogado ang kanilang mga baso ng alak, isang tahimik na toast. Lahat ng mata ay nakatuon kay Antonio. Dahan-dahang kinuha ni Antonio ang kutsara. Dahan-dahan niya itong isinawsaw sa sopa. Ang tanging naririnig sa silid ay ang tunog ng metal na tumatama sa porselana. Itinaas niya ang kutsara, puno ng sopas, patungo sa kanyang bibig. Ito na ang sandali. Ang katapusan. Nakangiti si Vanessa. Nakangiti si Kenneth. Ngunit bago pa man dumampi ang kutsara sa kanyang labi, huminto si Antonio. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. At pagkatapos dahan-dahan niyang inalis ang kanyang itim na salamin. Ang hangin sa dining room ay halos pwedeng hiwain sa sobrang bigat. Lahat ng mata ay nakatuon kay Antonio habang dahan-dahan niyang inaalis ang kanyang itim na salamin. Nang tuluyan ng matanggal ang salamin, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula kina Vanessa, Kenneth at sa abogado. Ang mga mata ni Antonio ay hindi malabo, hindi blanko, hindi nag-aalinlangan. Ang mga yon ay matalim, malinaw, at nag-aapoy sa isang matinding galit na matagal na niyang itinatago. Tumingin siya ng diretso kay Vanessa, isang titig na tumagos sa kaluluwa nito. Hinuhubaran ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Vanessa.
Napaatras sa kanyang upuan. Nakakakita ka. Hindi sumagot si Antonio. Sa halip ang kanyang tingin ay bumaling sa mangkok ng sopas sa kanyang harapan. Isang nangisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangisi na hindi puno ng saya, kundi ng paghamak. Sabi mo inihanda mo ito ng may buong pagmamahal, sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay hindi na mahina at garalgal. Ito ay malakas, malinaw at puno ng kapangyarihan. Kung gayon, bakit hindi mo pa inumin ng pagmamahal mo ang iyong tunay na mahal? Sa isang mabilis at malakas na kilos na hindi inaasahan ng lahat, iwinaksi ni Antonio ang lamesa. Ang mangkok ng mainit na sopas ay lumipad sa hangin tumapon at bumuhos diretso sa kandungan at dibdib ni Dr. Kenneth. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala kay Kenneth. Napatalon siya mula sa kanyang upuan, pinapagpag ang kanyang sarili habang ang puting sopas ay dumidikit sa kanyang mamahaling damit, sinusunog ang kanyang balat. Antonio. Tili ni Vanessa na patayo. Ngunit bago pa siya makakilos, tumayo na rin si Antonio mula sa kanyang wheelchair. Tumayo siya ng tuwid at matatag walang bakas ng anumang sakit o panghihina. Para siyang isang higanting nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Tapos na ang palabas, Vanessa. Deklara ni Antonio ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At para sa inyong lahat oras na para harapin ang mga kasalanan ninyo, itinuro niya si Kenneth na namimilipit pa rin sa sakit. Ikaw, Kenneth, ang doktor na pinagkatiwalaan ko. Ang kaibigan na tinuring kong kapatid, nilason mo ako, pinainom mo ako ng neurotoxin para unti-unti akong mamatay at magmukhang natural ang lahat. Pagkatapos humarap siya kay Attorney Gomez na ngayon ay namumutla na parang isang multo. At ikaw, abogado ng demonyo, nagpabayad ka para pekein ang pinakamahalagang dokumento ng isang tao. Ipinagkanulo mo ang sinumpaan mong tungkulin para sa pera. At sa huli ang kanyang nag-aapoy na mga mata ay muling bumalik kay Vanessa. At ikaw ang pinakamasahol sa kanilang lahat. Sabi ni Antonio, bawat salita ay puno ng pait. Pinakasalan mo ako, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa pera. Araw-araw ngumingiti ka sa akin habang dinuduraan mo ako sa aking likuran. Hinintay mo ang kamatayan ko na parang isang buwitreng nag-aabang sa mabulok na karne. Hindi totoo yan. Sigaw ni Vanessa, ang kanyang mukha ay puno ng pagtanggi at takot. Nababaliw ka lang. Epekto yan ng sakit mo. Ngumiti si Antonio ng malamig. Sakit talaga ba? Kung ganoon baka gusto niyong manood ng isang home video. Mula sa kanyang bulsa kinuha ni Antonio ang isang maliit na remote control. Itinutok niya ito sa malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding ng dining room. Isang pindot lang at ang screen ay umilaw. Walang salita, walang musika. Tanging yung mga imahe lamang mula sa mga nakatagong kamera ni Martin. Ang unang eksena si Vanessa at Kenneth naghahalikan ng may pagnanasa sa hardin. Napasinghap ang abogado. Si Vanessa ay napahawak sa mesa, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang sumunod na eksena. Ang pag-uusap nila sa sala. Ang boses ni Kenneth ay malinaw na malinaw mula sa mga speaker. Ang utak niya ay lusaw na dahil sa gamot na bigay mo. Ang huling eksena, si Vanessa kahapon lang kausap si Kenneth sa telepono. Siya pa mismo ang humingi. Mamayang gabi atin na ang lahat. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Vanessa. Tapos na. Huling-huli na sila. Sa isang iglap ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng desperasyon ng isang hayop na na-corner. Parang isang sugatang ahas kumilos siya. Hinablot niya ang kutsilyo ng steak mula sa mesa at sumugod kay Antonio. Mamatay ka na. Sigaw niya, itinaas ang kutsilyo. Ngunit bago pa man siya makalapit ang mga pinto ng dining room at kusina, ay bumukas ng may malakas na puwersa. Pumasok si Martin kasama ang isang grupo ng mga armadong pulis. Pulis. Sigaw ng hepe. Bitawan ng kutilyo. Natigilan si Vanessa. Napatingin siya sa mga pulis sa kutsilyo at kay Antonio na nakatayo lang doon, kalmado nagmamasid. Isang nakakabinging tili ang kumawala sa kanya. Isang tili ng galit, pagkabigo at pagkatalo. Sa halip na sumuko, sinubukan niyang tumakbo patungo sa bintana. Iwinawasiwas ang kutsilyo. Mabilis na kumilos ang dalawang pulis. Dinakma nila siya.
Nagpumiglas siya, nagwala sinisipa at kinakalmot ang mga humuhuli sa kanya. Sa kanyang pagwawala, natabig niya ang mga pinggan at baso sa mesa. Isang malakas at malutong na tunog ng mga nababasag na babasagin ang umalingaw-ngaw. Sa huli napasuko rin siya. Ipinilipit ang kanyang mga braso sa likod at pinusasan. Sa sobrang lakas ng puwersa, itinulak ng isang pulis ang kanyang mukha pababa sa mesa upang makontrol siya. Ang maganda at mapagpanggap na mukha ni Vanessa ay lumapat sa basag na pinggan at natapong alak. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa mga piraso ng kanyang marangyang hapunan. Doon sa gitna ng gulo na siya mismo ang lumikha, dinakip siya. Dinakip din si Kenneth na nakaupo lang sa sahig tulala at nanginginig sa takot. Maging si Attorney Gomez ay hindi nakaligtas. Habang hinihila sila palabas, patuloy na sumisigaw si Vanessa. Hindi mo ito magagawa sa akin, Antonio. Mahal kita. Patawarin mo ako. Ngunit hindi na lumingon si Antonio. Nakatayo lang siya sa gitna ng nasirang dining room, pinapanood ang paglalaho ng mga anino sa kanyang buhay. Ang huling hapunan ay tapos na. At para kay Antonio ang umaga ay malapit nang dumating. Nang tuluyan ng mailabas ng mga pulis ang tatlong salarin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mga sirena ng pulis ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho, iniiwan ng isang nakabibinging kawalan. Ang dining room ay larawan ng isang digmaan. May mga basag na pinggan sa sahig na tapong alak na parang dugo sa puting mantel at isang upuang nakataob. Ang amoy ng mamahaling pagkain ay humalo sa amoy ng takot at pagtataksil. Nakatayo pa rin si Antonio sa gitna ng lahat ng ito. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay unti-unti nang nawawala. At sa pagkawala nito, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at inihagis ito sa isang upuan. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas sa madilim na hardin. Sa loob ng napakaraming buwan ng bahay na ito ay naging isang kulungan. Ngayong malaya na siya, bakit pakiramdam niya ay mas lalo siyang nakakulong sa kalungkutan? Ang galit na nagpaninga sa kanya ay napalitan ng isang malalim na kahungkagan. Tapos na ang laban. Nanalo siya. Pero ano ang napanalunan niya? Isang basag na tiwala. Isang pusong pinagtaksilan, isang buhay na kailangan niyang buuin muli mula sa simula. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, sumandal sa malamig na pader. At doon sa gitna ng katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong lumabas. Ang naroon lang ay isang nakakapanghina at malamig na pag-iisa. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Sir Antonio, si Martin ang investigador. Pumasok ito ng dahan-dahan kasama ang dalawang tao sa likod niya. Tinaas ni Antonio ang kanyang ulo. Ang ilaw mula sa hallway ay tumama sa mukha ng mga bagong dating. Isang babaeng pagod ang itsura at isang batang babae na may malalaki at matatalinong mata. Si Lourdes at si Faye. Nang makita ni Faye ang kalagayan ni Antonio, ang dating makapangyarihang lalaki, na ngayon ay nakaupo sa sahig mukhang talunan at nawawala isang bagay sa loob niya, ang nagtulak sa kanya na kumilos. Binitawan niya ang kamay ng kanyang tiyahin at tumakbo palapit kay Antonio. Walang salita, walang tanong. Tumakbo lang siya at sa harap ng nakaupong matanda, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang maliliit niyang braso ay pumulupot sa leeg ni Antonio. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng matanda. Sa pagdampi ng bata sa kanya, naramdaman ni Antonio ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng bahay na ito: init. Isang tunay at walang halong pagmamahal. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang lamig na bumabalot sa kanya ay nagsimulang matunaw. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Niyakap niya pabalik ang bata. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Isang yakap na humihingi ng tulong. Isang yakap ng isang taong sa wakas
ay nakahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Tapos na po, Lolo. Bulong ni Faye, ang kanyang boses ay nanginginig. Ligtas na po kayo. Ang mga simpleng salitang yon mula sa isang batang kalye na mas maraming pinagdaan ng hirap kaysa sa kanya ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng kanyang depensa. Humagulgol si Antonio, isang hagulgol na hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Isang pagpapakawala sa lahat ng lason, hindi lang ang lason sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang lason ng pagtataksil at kalungkutan sa kanyang kaluluwa. Si Lourdes ay lumapit, ang kanyang muka ay puno ng awa at pag-unawa. Inilapag niya ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Antonio. Isang haplos ng isang ina, isang haplos na nagsasabing, "Nandito kami." Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Ang imbestigador na si Martin ay tahimik na tumalikod at lumabas. Binibigyan sila ng privacy. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang dating buhay, natagpuan ni Antonio ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman na sinubok na nakawin sa kanya. Natagpuan niya ang simula ng isang bagong pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o sa papel, kundi sa katapatan, tapang at sa isang yakap sa tamang oras. Ang bagyo ay tapos na at sa paggising ng umaga, alam ni Antonio na hindi na siya mag-iisa sa pagharap dito. Lumipas ang 5 taon. Ang mansyon ni Antonio na dati ay balot ng dilim at amoy ng lason ay isa na ngayong tahanan na puno ng liwanag at halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Wala na ang nakakasulasok na amoy ng mapait na almendras. Ang tanging nalalanghap ngayon ay ang bango ng nilulutong pagkain ni Lourdes at ang sariwang hangin mula sa hardin. Nakatayo si Antonio sa balkonahe, pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa edad na 70, mas malakas at mas masigla ang kanyang tindig kaysa noong siya ay 65. Ang kanyang paningin ay ganap nang bumalik at mas malinaw na niya ngayong nakikita ang ganda ng mundo, isang mundong dati ay ipinagkait sa kanya ng kasakiman. "Lolo Antonio, handa na po ang almusal." Tawag ng isang pamilyar na tinig. Lumingon si Antonio at napangiti. Si Faye, 17 taon na ito, matangkad at may taglay na talino at ganda na hinubog ng disiplina at pagmamahal. Hindi na siya ang batang marusing na nagtitinda ng sampagita. Suot niya ngayon ang kanyang uniforme sa paaralan, isang prestihiyosong unibersidad kung saan siya ay kumukuha ng kursong psychology at social work. "Pababa na, Faye," sagot ni Antonio. "Siya nga pala, wag mo na akong tawaging lolo. Hindi ba't napagkasunduan na natin ito?" Bahagyang tumawa si Faye, isang tunog na para kay Antonio ay mas masarapang pakinggan kaysa sa anumang musika sa mundo. "Pasensya na po, Papa. Nakasanayan ko lang." Ang legal na pag-ampon kay Faye ay naganap 3 taon na ang nakararaan. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni Antonio. Sa harap ng hukom formal na naging Faye Santos Santana ang pangalan ng bata. Hindi lang siya naging tagapagmana ng yaman ni Antonio, naging anak siya sa puso at sa batas. Bumaba sila sa dining room. Naroon si Lourdes, na ngayon ay tumatayo na bilang operations manager ng kumpanya ng paglilinis na itinayo ni Antonio para sa kanya. Hindi na siya ang labanderang pagod. Siya ay isang respetadong babae na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang kababaihan na nasa katulad niyang sitwasyon noon. "Magandang umaga, Antonio," bati ni Lourdes habang inilalapag ang mainit na kape. Tumawag si Martin kanina. May balita siya mula sa korte. Napatigil si Antonio sa pag-upo. "Ano ang balita?" "Tinanggihan ang huling petisyon ni Vanessa para sa maagang paglaya." Seryosong sagot ni Lourdes. Mananatili siya sa kulungan kasama si Kenneth para pagsilbihan ang buong sentensya nila. Habang buhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay at serye ng panloloko. Huminga ng malalim si Antonio. Walang bakas ng saya sa kanyang mukha, kundi isang tahimik na pagtanggap sa hustisya. Ang galit na dati ay sumusunog sa kanyang dibdib ay matagal nang naging abo. Natutunan na niyang magpatawad, hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Nararapat lang yon sa kanila, mahinang sabi ni Faye habang kumukuha ng pagkain. Ang lason na ibinigay nila sa inyo ay sila rin ang pumatay sa sarili nilang kinabukasan.
Pagkatapos ng almusal, inabutan ni Antonio si Faye ng isang maliit na kahon. Maligayang kaarawan anak. Alam kong bukas pa ang iyong party, pero gusto kong ibigay ito sa iyo ng tayo lang. Binuksan ni Faye ang kahon, isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Sa loob nito ay ang larawan nilang tatlo, si Antonio, Faye at Lourdes, noong araw na naisagawa ang opisyal na adopsyon. Salamat, Papa. Naiiyak na sabi ni Faye, niyakap ng mahigpit ang matanda. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalan. Salamat sa pagtitiwala sa isang batang kalye. Hinaplos ni Antonio ang buhok ng anak. Ako ang dapat magpasalamat, Faye. Kung hindi dahil sa iyong tapang na magsalita, baka matagal na akong nakabaon sa lupa. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na paningin ay hindi nakukuha sa mata, kundi sa puso. Lumabas sila sa hardin at naglakad-lakad. Tumigil si Antonio sa tapat ng isang malaking puno ng mangga, ang punong inakyat ni Faye noon para kumuha ng ebidensya. Ngayon may nakasabit doon na isang swing. Alam mo, Faye, simula ni Antonio habang nakatingin sa malayo. Akala ko noon ay katapusan na ng mundo ko nang mawala ang paningin ko. Akala ko ay wala ng tapat na tao sa mundo. Pero ipinakita niyo sa akin ni Lourdes na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ang pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit na ang lahat ay tumatalikod na. At kami naman po, sagot ni Faye, ay natutunan na ang kabutihan ay walang pinipiling estado sa buhay. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na mangarap, Papa. Higit pa sa pera, binigyan niyo kami ng dignidad. Sa hapon na yon, nagpunta sila sa parke, kung saan sila unang nagkita. Doon sa bench na dati ay saksi sa kanyang paghihirap, naupo si Antonio. Pero ngayon, hindi siya nakayuko. Nakataas ang kanyang noo, ninanamnamang sikat ng araw. Lumapit ang isang batang lalaki, may dalang mga tindaring sampagita. Lolo, bili na po kayo ng bulaklak, sabi ng bata. Ngumiti si Antonio, kinuha niya ang lahat ng paninda ng bata at binayaran ito ng higit sa presyo. Ibinigay niya ang mga bulaklak kay Faye. Para sa aking matapang na anak, sabi niya. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, isang cinematic na tanawin ang bumalot sa kanila. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang anino ni Antonio, Faye at Lourdes ay naghahalo sa semento, isang imahe ng pagkakaisa at bagong simula. Ang laso ng kahapon ay ganap nang nawala. Ang natira na lamang ay ang matamis na bunga ng katapatan. Para kay Antonio Santana, ang gabi ay natapos na at ang araw na sumisikat ay hindi na kailanman maglalaho sa kanyang paningin. Ang gabi ng anibersaryo ng Santana Foundation ay puno ng karangyaan. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng liwanag na tila mga bituin sa loob ng ballroom. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbati, naramdaman ni Antonio ang isang pamilyar na lamig sa kanyang batok. Sa gitna ng pagdiriwang, isang babae ang dumating, si Camille. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng luha, isang imaheng hiram mula sa sining ng panlilinlang ni Vanessa. Don Antonio, bulong ni Camille habang lumalapit sa kanya sa harap ng maraming bisita. Narito ako, hindi para manghingi ng gulo, kundi para humingi ng hustisya para sa aking pamilya. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na kumalat sa paligid. Inilahad ni Camille ang isang dokumento, isang lumang kasunduan sa pagitan ni Antonio at Vanessa na di umano ay nagbibigay sa pamilya ni Vanessa ng karapatan sa isang bahagi ng mga lupain sa probinsya sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nakita ni Antonio ang papel. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ang takot na muling maging biktima ng isang magandang muka ay muling gumising. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Namatay ang mga magulang namin dahil sa kahihiyang idinulot ng kasong ito. Pagpapatuloy ni Camille, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Hindi namin kasalanan ang ginawa ni Vanessa, pero kami ang nagbabayad. Ibigay niyo lang ang para sa amin at hindi niyo na kami makikita muli. Tumingin si Antonio kay Camille. Nakita niya ang anino ni Vanessa sa mga mata nito.
Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong magbigay para lamang matapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Faye. Naglakad si Faye sa harap ni Antonio, hinarap si Camille nang may isang nangiti na kasing lamig ng asero. Sa loob ng 5 taon nag-aral si Faye, hindi lang para sa mga libro, kundi para sa kaluluwa ng tao. Nakikita niya ang bawat micro-expression sa mukha ni Camille, ang mabilis na pagkurap ng mata, ang tensyon sa panga. Isang magandang pagtatanghal, Camille, sabi ni Faye. Ang kanyang boses ay malinaw umaabot sa bawat sulok ng silid. Ngunit ang dokumentong hawak mo ay wala ng bisa mula pa noong napatunayan sa korte na ang kasal ni Vanessa at Papa ay binuo sa ilalim ng panloloko at tangkang pagpaslang. Wala kang alam, Ampon, sigaw ni Camille. Nawawala ang kanyang maamong anyo. Alam ko ang lahat, sagot ni Faye humahakbang palapit. Alam ko na 3 beses kang bumisita kay Vanessa sa kulungan nitong nakaraang buwan. Alam ko na siya ang nag-utos sa iyo na gawin ito. At alam ko rin na ang sakit na sinasabi mo ay wala, kundi pagkagutom sa pera na hindi mo pinaghirapan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang itaas ni Camille ang kanyang kamay upang sampalin si Faye, ngunit sa pagkakataong ito, si Antonio ang humarang. Hinawakan ni Antonio ang braso ni Camille ng mahigpit, walang panginginig, walang takot. Huwag mong susubukan na saktan ang aking anak sa loob ng aking pamamahay, sabi ni Antonio sa isang boses na parang kulog. Martin, ihatid ang babaeng ito sa labas at sabihin mo sa mga abogado ko ihanda ang demanda para sa pangingikil. Ang pag-alis ni Camille ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng takot kundi ng paggalang. Humarap si Antonio sa kanyang mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Faye. Napagtanto niya na ang pinakamalaking yaman na nakuha niya sa loob ng 5 taon ay hindi ang kanyang kumpanya o ang kanyang mansyon. Ito ay ang batang babaeng nakatayo sa kanyang harap, isang batang dati ay nagtitinda ng sampagita at na ngayon ay ang kanyang tagapagtanggol. Mga kaibigan, simula ni Antonio ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngayong gabi, nais kong gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Inakbayan niya si Faye. Mula sa araw na ito, si Faye Santana ang tatayo bilang co-chairperson ng lahat ng aking negosyo at pundasyon. Hindi dahil siya ang aking anak, kundi dahil siya ang nag-iisang tao na may sapat na linaw ng puso upang makita ang katotohanan sa gitna ng kadiliman. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Lourdes na nakatayo sa gilid ay umiiyak sa kagalakan. Nang matapos ang selebrasyon, naglakad ang mag-ama sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng gabi ay payapa. Papa, tanong ni Faye, hindi ka ba natakot kanina noong bumalik ang anino ni Vanessa? Tumigil si Antonio at tumingin sa kanyang anak. Natakot ako, Faye. Sa isang sandali bumalik ang pakiramdam ko na ako ay bulag at mahina. Ngunit nang makita kita, napagtanto ko na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa akin. Dahil binigyan mo ako ng higit pa sa paningin. Binigyan mo ako ng isang dahilan para lumaban. Kinuha ni Antonio ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Faye. Ito ang susi ng lumang vault sa library. Nariyan ang lahat ng kasaysayan ng pamilya Santana, ang mga tagumpay at ang mga pagkakamali. Ipinagkakatiwala ko yan sa iyo, Faye. Dahil alam kong sa ilalim ng iyong pangangalaga, ang pangalang Santana ay hindi na muling mababahiran ng lason. Niyakap ni Faye ang kanyang ama. Pangako po, Papa. Aalagaan ko ang pamilyang ito nang higit pa sa aking buhay. Ang huling cinematic na tagpo ay nagpapakita kay Antonio na nakaupo sa kanyang swing. Pinapanood si Faye na pumasok sa loob ng bahay. Ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay tumatama sa mukha ni Antonio na ngayon ay wala ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. Nakaalis na ang huling anino. Ang lason ay ganap ng naging lunas. Ang pamilya Santana na binuo mula sa basag na tiwala at isang yakap ng batang kalye ay handa na para sa anumang bukas. Sa huling pagkakataon, pinalipas ni Antonio ang gabi
na may isang tunay na ngiti, habang ang tunog ng hangin ay tila bumubulong ng isang bagong pangako. Ligtas na ang lahat,